Praise the Lord, to God be the glory. Isang mapagpalang umaga po sa inyo mga kapatid sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. At sa lahat po na aming mga sumusubaybay sa aming YouTube channel, samahan mo po niyo po kami sa aming banal na pagsamba sa araw na ito. At sa pagbubulay ng kanyang mga salita sa ating pagsamba sa Panginoon. Ayan. Dito po ang ating paksa sa Pilipos chapter 1 verse 1. Yan. Ang sabi, dahil sa inyong pakikisama sa pagpapalaganap ng Ibanghilyo mula noon at hanggang ngayon. Amen. Praise the Lord. Binibigyan ng diin ang salita ng Diyos, yung salitang pakikisama. Yan. Ang taong marunong makisama, maraming sasama sa kanya. Yan. Bakit? Marunong makisama. Purihin ang Panginoon. Pero sa talatang ito ay kanino tayo makikisama? Sabi ng salita ng Diyos, dahil sa inyong pakikisama sa pagpapalaganap ng Ibanghilyo mula noon hanggang ngayon. Kaya, kung meron man tao sa sanlibutan ito na dapat po nating pakisamahan, samahan, damayan, suportahan, itaguyod, walang iba kundi ang mga sugo ng Diyos. Ayan. Ang mga apostol. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Dahil sa sanlibutan ay maraming relihiyon. Ang pagdami ng kalang relihiyon, mangyari, maraming sumama. Di ba? Na mga tao, maraming dumamay, maraming sumang-ayon, o di kaya'y sumampalataya sa kanilang pangangaral. Pero sabi ni San Pablo, dahil sa inyong pakikisama sa pagpapalaganap ng Ibanghilyo, mula noon hanggang ngayon, yung mga taga-Pilipos, hindi po sila nagkamali sa kanilang sinamahan. Ay bakit? Sila ay sumama kay Apostol Pablo. Sino po ba si Apostol Pablo? Si Apostol Pablo ay isang apostol na isinugo ng Panginoon. Purihin ang Panginoon. Isipin mo kung ang pangangaral na sinamahan mo ay yung pangangaral ng mga kulto. Diba? Na mga bulaan tulad ng mga napaniwala ni Senyor Aguila. Diba? Siya raw ang Misaya. Siya raw si Santo Niño. 5,000 ang kanyang napaniwala. O di kay pansinin natin kung tayo ay napasama sa kaila Soriano. Diba? Sugon tagabasa raw. O di kay napasama tayo sa pangaral nila Felix Manalo. Wala tayong ugnayan. No? Wala tayong pakikisama at koneksyon sa Panginoon. Kung naroon tayo sa ganyang relihiyon, naroon tayo sa ganyang pananampalataya. Pero salamat sa Panginoon dahil tayo inilagay sa paglilingkod sa pangasiwa po ng mga sugo ng Diyos. Amen. Dahil sabi dito sa aklat ng Lucas chapter 11 verse 49. Kaya nga sinasabi naman ng karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at ng mga apostol. Napakaliwanag po, ano?
Ang sinugo ng Diyos sa panahon ng lumang tipan, the time of the Old Testament, ay ang mga propeta ng Diyos. Amen. Tulad nila Abraham, mga propeta yan. Sila Haring David, mga propeta yan. Si Moises, propeta ng Diyos yan, mga sinugo. Sila ang mga propeta ng Israel. Pag ang Israel naliligaw ng landas, ang Diyos ay nagpapadala ng isang propeta para sila ay ipanumbalik sa Panginoon. Pag namatay ang propeta, ang Diyos ay nagsusugo ng panibagong propeta. At sinabi ng salita ng Diyos na sa ating panahon and the time of the New Testament, ang kanyang susuguin ay apostol. Purihin ang Panginoon. Amen. Praise the Lord. Patay na sila Apostol Pedro, ang 12 mga apostol. Patay na si Apostol Pablo. Pero ayon sa karunungan ng Diyos, sabi niya, magsusugo. Ibig sabihin, pag namatay, may kapalit. Iba na yan, oh. Parang presidente. Pag namatay ang presidente, may kapalit. Tiyak, ang papalit yun, yung vice president. Diba? Naghahalal ng panibago para mamahala sa isang bansa. Pero tayo, biyaya ng Diyos, na tayo inilagay ng Diyos sa kanyang iglesia. At sa iglesia po na ating pinapangasiwaan, ang Diyos naglagay ng tagapagturo na isang buhay na apostol. Amen. Yan. Dahil sabi, ayon sa karunungan ng Diyos, magsusugo. Purihin ang Panginoon. Ibig sabihin, patuloy. Hindi pwedeng wala ng apostol. Lalaganap ang kasinungalingan. Dadami ang mga kulto at mga bulaan pag wala ng apostol. Pero salamat sa Panginoon. Dahil ngayon may buhay na apostol. No? May totoong apostol na isinugo ang Panginoon. Sa katauhan ng apostol, Arsenio Periol. Ito ang tunay na apostol, nanay. Matibay ang pagka-apostol ng mahal na apostol. Hindi matutulan ng mga bulaan yan. Oh. Hindi matutulan nila Felix Manalo. Hindi matutulan nila Soriano. Hindi matutulan nila Kibuloy. Ni sino mang mga nangangahas na mangaral sa ating panahon. Praise the Lord. To God be the glory. At sabi sa Roma 10, talatang 15, papaano magsisipangaral kung hindi mga sinugo? Ipinagbabawal ng Panginoon yung mangaral na hindi niya inutusan. Hindi endorsement ng Panginoon. Is not recommended by the Lord to preach the Word of God. Praise the Lord. Kaya ang mahal na apostol, Arsenio Tanperiol, ito'y approved ng Panginoon. Rekomendado siya ng Panginoon. Amen. Sa biyaya ng Panginoon. Praise the Lord. Kaya ang ating pakikisama, bakit mahalaga na tayo makisama sa mahal na apostol Arsenio Periol? Dahil sabi sa 1 John 1:3, ang ating pakikisama sa Kanya bilang sugo ay pakikisama natin kay Kristo at sa Ama. 1 John chapter 1 verse 3. Ganito ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Yung aming nakita at narinig ay siya naming ibinabalita sa inyo upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin
Oo. At tayo ay magkaroon ng pakikisama sa Ama at sa Kanyang anak na si Jesucristo. Kaya ang iyong pakikisama po sa amin, sa ilalim ng pangasiwa ng mahal na apostol, ay pakikisama po ninyo kay Kristo at sa Ama. Amen. Yan. Praise the Lord. Halimbawa dito sa Sipukot, sino ang representative dito ng mahal na apostol? Si Pastor Alan. Yan. Siya ang pinadala dito ng mahal na apostol ng pamunuan para turuan ang mga kapatid sa dakong ito ng karamuan. Patnubayan sa daan ng Diyos. Yan. Praise the Lord. Kaya meron siyang karapatan at kapamahalaan para tayo turuan. Para tayo gabayan sa daan ng Panginoon. Gaya ni Timoteo, sinugo ni Pablo, sinalina ni Pablo ng karapatan at kapamahalaan. Si Pablo ay sugo ng Diyos sa panahon niya. Si Arsenio Periol ay sugo ng Diyos bilang apostol sa ating panahon, sa Fort Watts. Amen. Yan. Praise the Lord. To God be the glory. Kaya ang pakikisama ng Diyos, ang pangako ng Diyos na pakikisama ay nasa atin. Pero pag hiwalay ka sa iglesia, nakasama ng mga sugo, wala. Ang pakikisama ng Diyos, ang presensya ng Diyos ay hindi natin mararanasan. Yan. Maliwanag po, nanay. Amen. Purihin ang Panginoon. Naunawaan nyo tayo? Naunawaan nyo po? Amen. Purihin ang Panginoon. To God be the glory. Kaya sabi sa Mateo 18, talatang 20, kung saan nagkakatipon ang dalawa, tatlo sa pangalan ng Panginoon, naroon ang Panginoon. Pansinin nyo kung ang Diyos ay, talagang ang Diyos ay Diyos na hindi nagpapabaya. Dahil sabi nga kahit dalawa, kahit tatlo, na nagkakatipon man, ay ang Diyos ay nasa atin. Eh tayo, hindi lang tatlo, apat pa. Praise the Lord, panlimang aso. Purihin ang Panginoon. Amen po. Amen. Praise the Lord. To God be the glory. Hallelujah. Kaya manatili tayo sa iglesia, ano? Amen. Huwag na tayong Lord. kung saan pa tayo pupuntang kalipunan. Bakit? Lahat yan ng mga kalipunan, lahat yan ng mga churches. Mga hiwalay kay Kristo yan. Hiwalay sa daan ni Kristo yan. Ang Pentecostal Missionary Church of Christ, Fort Watts, ito ang daan ni Kristo. This is the way of Christ. Di ba sabi ni Jesus, I am the way. Di ba? The truth and the life. No man cometh to the Father except by me. Manatili tayo sa daang ito. Ang iglesia ang daan ni Kristo. Ang iglesia ang daan ng Diyos. Diba? Kaya walang humiwalay. Walang umurong. Sabi, walang mag-backslide. Kundi, we will continue to serve the Lord. Why? Because Christ is coming. Amen? Darating ang Panginoon. Kailan po? Sa ating panahon. Sa Fort Watts. Ito ang panahon ng pagdating ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. To God be the glory. Kaya ngayon, saan natin pakikisamahan ang mga sugo ng Diyos? Saan natin sila pakikisamahan? Samahan. Una, sa pagsamba sa Panginoon. Amen? Tulad Amen. ngayon, araw ng linggo, pansinin nyo malayo po kayo. Kaya ang Diyos gumawa ng paraan sa pamagitan ng mahal na Pastor Alan na kayo ay puntahan sa lugar na ito para makasamba sa Panginoon. Pero maganda sana sa lugar na ito kung ang mga kapatid sama-sama na nagkakatipon sa isang bahay. Yan. Kaya dito, maganda ito ayusin. Na dito na, maglagay ng tarpaulin dyan.
Ayusin ito. Wait, Lagay ng mga upuan. baka, ano ba ang kamot? Diba? Ano kayang induyan pag magpararaksyon? Diyan ay Wait! maglagay ng ano, konting stage. Oh. Praise the Lord. To God be the glory. Sa Lord. Para maayos. Isipin mo kung galing ka na nga sa malayo eh. Kung ilan sila, bahay-bahayin mo pa yan. Maganda yung sama-sama na sa isang bahay. Yan. Purihin ang Panginoon. To God be the glory. Kaya, sa mga sugo tayo sasama. Amen? Amen. Glory to God. Saan natin samahan ang mga sugo ng Diyos? Una, sa pagsamba sa Panginoon. Kaya pag araw ng linggo, ito ang ating kamalayan. Sa Sabado pa lamang ay naka-mindset na tayo na ang ating isip at puso ay bukas, praise the Lord, linggo, sasamba kami sa Amen. Panginoon. Sa Lord. Pupunta dito si Pastor Alan. Ayun, mga kapatid, bukas linggo ha. Dito tayo mag-fellowship, magsasamba sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Kaya sabi, sa aklat ng Juan 4:23, tingnan natin sa Juan 4:23. 1. Pakibasa nga, Pastor Alan. Hanggang 24. Taot-tapwat dumarating ang oras at ngayon nga, sasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu at ang sa Kanya ay nagsisisamba ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat hinahanap ng Diyos ang gayong mananamba sa Kanya. Yan. Hinahanap po ng Diyos ang ating pagsamba sa Panginoon. Amen. Sabi nga nung kahit sa bundok na ito ni Jerusalem, ay hindi nila sasambahin ang Diyos. Kundi dumarating ang oras na ngayon na nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at sa katotohanan. Ngayon po, hindi lang naman tayo ang sumasamba nanay sa Panginoon, di ba? Lahat na naniniwala sa Diyos at kay Kristo, sumasamba sila sa Panginoon. Amen. Pero lahat ng pagsamba outside the church, sa ilalim ng pagtuturo ng buhay na apostol, the good man of the house, Praise God. maling pagsambayan, sablay na pagsambayan. Hindi sila nakakasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Dahil yung 4:23 ang sumulat niyan si Apostol Juan. Mula sa Diyos nirebel ng Diyos kay Apostol Juan. Ano si Apostol Juan? Apostol at sugo. Kaya ang official na gagamit ng talatang iyan ay apostol din at kasama ng mga apostol. Amen? Praise the Lord. Kaya tayo ang may obligasyon para sumamba sa Diyos. Anong pagsamba? Sa Espiritu at katotohanan. Pag sinabing Espiritu, walang mga bato at kahoy na niluluhuran na anyong hayop, anyong tao na gawa ng mga kamay. Diba? Nagaya ng ginagawa natin noon. Akong bata pa ako, maka-Diyos na ako. Kaya sa bahay namin noon, may Santo Niño. Pag ako may problema, minsan pinapagalitan ako ng tatay ko, lumalapit ako sa Santo Niño. Nagdadasal ako. Bakit? Maka-Diyos na pala ako noon. Minsan, pumupunta ako ng bundok, nagpapakain ng kalabaw.
habang kumakain ng kalabaw. Namamalaya ko, lumuluhod ako sa bato, nagdadasal ako sa Diyos. Oh, Katoliko pa ako noon. Kaya naman ngayon, by the grace of the Lord, kung bakit pala ako naging ministro ng Panginoon, nakasama ng apostol, dahil noon pa pala, maka-Diyos na pala ako. Sabi nga ng classmate ko si Elon Pagarillo, sabi niya, akala ko nga nung bata ka pa, nag-aaral tayo. Member ka na ng PMCC Fort Watts Bakit? Ay, yung mga bihis mo kasi noon, mga maayos din, mga formal. Yan. Sabi niya. Sabi ko, ano pa ako noon? Katoliko pa ako noon. Then sumasamba rin ako sa Baptist. Paminsan-minsan. Ganyan pala ang Diyos pag may plano sa'yo. Sabi ko, noon pala meron ka ng pangitayang nakita sa akin na wari bagang magiging pastor ako, magiging ministro. Pero ngayon sabi ko, biyaya ng Diyos, muli tayo nagtagpo. Sabi ko, ministro na ako ngayon. Sa biyaya ng Panginoon. Praise the Lord. To God be the glory. Kaya, tayo ay ang may obligasyon na sasamba sa Diyos, sa Espiritu. Kaya dito, wala tayong mga ribulto. Ribulto daw ni Maria, ribulto ni San Pedro, ribulto ni Jesus Christ. Bakit? Noon ba may camera na ba noon? Napicturan ba nila si Jesus Christ? Napicturan ba nila si Maria? Diba? Wala. Ano yan? Imagination lang yan ni Leonardo da Vinci. Yan. Imagination lang yan. Praise the Lord. Pero, wag namang ipalagay ng ating mga viewers, ng ating mga kababayan ng mga Katoliko, na sila inaatake natin. Kundi ating inihahayag dito yung kamalian ng maling pagtuturo at pananampalataya na dinala nila Magellan dito sa Pilipinas. Ano sabi ng Panginoon? Sa 1:20 talatang Exodo chapter 20 verse 4. Pakibasa nga po, Exodus Pastor Alan. chapter 20 sa verse 4. At nakakita ako ng mga luklukan at may mga nagsisilukluk sa mga ito. At sila'y pinagkalooban ng paghatol. At nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo. Exodo 20 talatang 4. Exodus. Ayan. 20 sa verse 4 ng Exodus. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng mga kawangis man ng anumang anyo na nasa itaas ng langit o ng mga ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Praise the Lord. Sabi, ang palusot nila dyan, nanay, hindi naman daw nila sinasambayan, mga ribulto. Pero the time ng isang tao lumuhod sa harap ng ribulto, ang tawag yan, pagsamba. Basta lumuhod ka, pagsamba, ang tawag yan. Kaya sabi ng Panginoon, huwag kayong gumawa, doon pa lang, nagkamali na sila. Bakit? Gumawa sila ng ng mga ribulto. Gumawa sila ng mga ribulto. Kung alin ang bawal, yan nga ng tao Kung alin yung bawal, yun ang ginagawa. Sabi lang, mas masarap daw ang bawal. Isipin mo yan. Bawal mga lunya. Ginagawa ng tao. Isipin mo yan. Mas masarap daw ang bawal. Kaya sabi ng salita ng Diyos, sa Roma chapter 1 verse 20 hanggang 23. Nabasa. Roma chapter 1 verse Roma 20 hanggang 23. chapter 1 sa verse 20 to 23. Sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita buhat pa ng lanlangin ang sanlibutan ay nakikitang maliwanag sa pagkatanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya
maging ang walang hanggang niyang kapangyarihan, pagka-Diyos, upang sila'y walang madahilan. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan, kundi bagkos niwalang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid at mga mangmang nilang puso ay pinagdilim. Ang mga nagmamarunong ay naging mga mangmang at pinalitan nila ng kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira at ng mga ibon at ng mga hayop na may 4 na paa at ng mga nagsisipaggapang. Dahil dito, sa karumihan ng mga pita ng kanilang mga puso, ay ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan upang alisin nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kanilang sarili. Ayan. Kaya ito ang ginagawa nila. Dati pala itong ating mga kinagisnan, itong mga Romano, mga Roman Catholic, ay member sila ng iglesia. Kilala nila ang Diyos na totoo. Kilala nila ang katotohanan. Dahil ang Roma, nangaral dyan, si Apostol Pablo, ang sugo ng Diyos. Si Pablo lang ang nangaral dyan. Nakakonvert ni Pablo yan. Nakakonvert siya dyan. Maraming nakakonvert sa Roma. Nakapagtayo ng maraming mga lokalis ng iglesia. Sa Corinto, sa Galacia, sa Efeso, si Apostol Pablo. Subalit itong kinagisnan natin, mga nag-backslide sila, tumalikod sila sa ilalim ng pamamahal at pagtuturo ng mga apostol. Tumalikod sila. Kaya sabi, pinalitan nila ang katotohanan ng kasinungalingan. At sila'y sumamba sa mga gawa ng kamay kaysa Diyos na lumika ng langit at ng lupa. Kaya sabi sa 23, at pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad na larawan ng tao na nasisira at ng mga ibon at ng mga hayop na may 4 na paa at ng mga nagsisigapang. Verse 25, sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Diba? Mas pinaglingkuran nila at sinamba nila yung nilalang ng Diyos, yung gawa ng mga kamay, na imbis ang dapat pala sambahin nila, yung lumika sa kanila, lumika ng langit at ng lupa. Amen po? Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Pero, dati ganyan din po ang ating paglilingkod, di ba po ano? Dati ganyan ang ating sinasampa. Gaya na sinabi ko sa inyo. Lumuluhod ako noon sa Santo Niño. Pero salamat sa Panginoon. Dahil inalis tayo ng Diyos sa ganung kalagayan ng pagsamba at paglilingkod na walang katiyakan at walang direksyon. Praise the Lord. Kaya ngayon, ito ang nais ng Diyos na tayo sumamba sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya ang ating pagsamba ngayon, kahit andito lang tayo sa bahay, 2 man tayo, 3 man tayo, 4 man tayo, tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Amen. Na ano sabi ng Panginoon? 2, 3 na nagkakatipon sa kanyang pangalan. Siya'y nasa atin. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Tinatanggap ng Diyos ang ating pagsamba. Katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos ang ating banal na pagsamba sa araw na ito.
Amen. To God be the glory. Sana maunawaan ito ng ating mga tagapanood sa social media. Marami pang mga kababayan po natin ang mamulat sa katotohanan. Praise the Lord. Makilala nila. Kasi makilala nila ang tunay na Diyos, yung Diyos na ipinapangaral ng apostol Arsenio Perion. Ang Kristo na ipinapangaral ng buhay na apostol Arsenio Perion, ito ang tunay na Kristo. Si Kibuloy, fake na Kristo yan. Ingay pinapangaral ni Felix Manalo, fake na Kristo yan. Kristong tao, wala silang kaligtasan yan. Maging ang Kristong ipinapangaral ni Soriano. Mga fake na Kristo yan. Hindi tunay na Diyos yan. At ang tunay na pagsamba ay ang pagsamba sa loob ng iglesia, sa ilalim ng pangangasiwa ng good man of the house, the apostle of Jesus Christ, mahal na apostol Arsenio Perion. Purihin ang Panginoon. Ngayon, saan pa natin sasamahan ang sugo ng Diyos? Saan pa natin sasamahan ang mga sugo ng Diyos? Yan. Sa pag-akay ng mga kaluluwa. Kasi, alam niyo po, ang pag-akay ng mga kaluluwa, ang soul winning, tayo po ang may obligasyon nito. Yung mga anak natin, dalhin natin sa Panginoon. Mga apo, kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, dalhin natin sila sa Panginoon. Amen? Praise the Lord. Amen. Sabi sa Juan 16, John chapter 10 verse 16, pakibasa. Sa John chapter 10, sa verse 16. At mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito, sila'y kailangan din namang dalhin ko, at kanilang diringgin ang aking tinig, at sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Praise the Lord. Maraming mga tupa ang Diyos na wala sa kawan. Wala sa iglesia, ibig sabihin. Outside the Pentecostal Missionary Church of Christ Fort Watts, naliligaw sila ng landas. Kaya marami mga tupa ang Diyos na naliligaw ng landas. Andun sa pagtuturo ng mga iba't ibang mga sikta at mga religion. Yun. Tamo sa isang pamilya, iba-iba ang siktano na yan. Iba-ibang relihiyon. Naliligaw sila ng landas. Pero paano makikilala ang mga tupa? Dinirinig nila ang tinig ng Diyos. Ang pangaral ng mga sugo ng Diyos. Ang pangaral ng mga ministro na kasama ng mga sugo ng Diyos. Dinirinig nila. Amen. Dahil sabi, ang sa Diyos ay nakikinig. At ang mga tupa ng Diyos ay sumusunod sila sa mga sinugo Amen. ng Panginoon. Tayo po, hinirang tayo ng Panginoon. Hinahanapan tayo ng Diyos ng bunga, ng paglilingkod. Yan. Magkaroon tayo ng mga convert by the grace of the Lord. Makaakay tayo. Halimbawa sa lugar na ito, makaakay tayo ng mga kaluluwa maglilingkod sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Dahil sabi sa John 15 verse 16, hinirang tayo ng Diyos. Pinili tayo ng Diyos para tayo ay magbunga. Tayo, pag meron tayong tanim, puno, di ba? Punong mangga, punong langka, gusto natin na magbunga. Di ba? May bunga. Balinghoy, gusto natin magbunga, di ba? Lahat ng tanim. Yan. Tayo gaya ng pananim. Pansinin nyo ang apostol, di ba? Dati isa lang siya. Ngayon, biyaya na Diyos, sabi ng iba't ibang mga sekta. 1 milyon na tayo. O, isipin mo yan. Sa biyaya ng Panginoon. Purihin ang Panginoon. Dahil gusto ng Diyos na tayo magbunga.
Dahil ano ang mangyayari pag hindi nagbubunga? John 15 verse 3, pinuputol po ang hindi nagbubunga. Kaya yan ang bunga na mas malaki ang value sa Panginoon. Kumbaga sa premyo, mas malaking premyo pag nakakay ka ng mga kaluluwa. Praise the Lord. Ano pang bunga? Halimbawa, sa katagalan, habang tumatagal tayo sa paglilingkod, natutunan natin ang itaguyod ang gawain ng Diyos. Natutunan natin napagtatapatan natin ang pagdadala ng mga ikasampung bahagi at mga handog. Sabi nga sa Mateo, pakibasa nga pastoralan. Mateo 22:21. Mateo 22 sa 21. At sinabi sa kanila kay Cesar na magkagayon sinabi niya sa kanila, kaya't ibinigay ninyo kay Cesar ang sa kay Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. Praise the Lord. Sa panahon ni Kristo, ang gobernador ng Roma, si Augusto Cesar. Ang mga Hudyo, ang mga Romano, nagbubuwis sila kay Cesar. Tinanong ng mga eskrib at parasiyo ang Panginoong Jesucristo, mabuti ba raw ang magbuwis kay Cesar? Ang sagot ng Panginoong Jesus, yung kay Cesar, ibigay ninyo kay Cesar, yung buwis. Yan. Pero yung sa Diyos, ibigay ninyo ang sa Diyos. Kaya di ba tayo, nagbubuwis tayo, ano? Kung saan kang lungsod, o doon ka nagbubuwis. Pero wag nating kalimutan na pagka-araw ng linggo, ay ibigay natin ang buwis na para sa Diyos. Praise the Lord. Yun ang ikasampung bahagi. Amen. Tithes and offering. Biblical yan, hindi yan kuro-kuro. Malakias chapter 3 verse 10. Basa. Malakias chapter 3 sa Verse 10. verse 10. Dalihin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung di ko bubuksan sa inyo ang dungawan sa langit at ihulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na halalagyan. Purihin ang Panginoon. Maliwanag po na ipinag-utos na Diyos na dalhin ang ikasampung bahagi. 10% for our income. Magkano ang 10% sa 1,000? Sa 1,000 is 100. Di ba po ano? 1,000 and 10% sa 1,000 and 10% is 100. Yan. Yang 100 sa Panginoon yan, buwis natin. Ibibigay natin yan sa Panginoon. Yan. I-remit natin sa pastor ang ating mga ikasampung bahagi. Yan. Pag naibigay mo yung 10%, wala ka pa doong naibibigay sa Panginoon. Dahil sa Panginoon ang 10% eh. Yung love offering, kung gaano kalaki ang ating pag-ibig sa Diyos, yun ang ating naibigay sa Diyos. Yun tinatawag na love offering. Halimbawa lang ang love offering mo is 100. For example lang halimbawa lang yan. Ay di meron kang all in all na ibinigay sa Panginoon na 200. Pero ito ngayon ang tinutuligsa ni Eliseo Soriano. Wala raw apostol na nagturo ng pag-iikapo. Hindi niya pala alam na si Kristo bilang pangulo sa mga apostol nanguna sa pagtuturo ng pag-iikapo. Okay, basahin natin sa Mateo 23, talatang 23. Para itong ating mga kaibigang mga dating daan ay matauhan sila. Sa aba ninyo mga eskriba at mga pareseyo at sa mapapag-imbabaw,
sapagkat nagbibigay kayo ng mga ikapunang yerba buena at ng mga anis ng kumino, at inyong pinababayaang di ginagawa ang lalong mahalagang bagay ng kautusan na dili ibang katarungan at ang pagkahayag at ang pananampalataya. Dapat sana ninyong gawin ang mga ito at huwag pabayaan di gawin niya ang iba. Iyon, praise the Lord. Sabi ng Panginoong Hesukristo, dapat ninyong gawin ang mga ito. Ang tinutukoy doon, yung pag-iikapo. Pero huwag pabayaan yung iba. Alin yung iba? Yung pananampalataya, yung pagkahabag, yung pag-ibig. Kasi may mga tao mga malulupit sa kapwa. Pag hindi nila karelihiyon, minamalupitan nila. Wala silang awa, wala silang pag-ibig. Yan. Hindi sila marunong tumulong. Ay, bawali ka sa amin yan. Ibang reliyon namin. Eh tayo biyaya ng Diyos. Kahit ibang relihiyon, tinutulungan natin. Kahit mga Muslim. Oh. Diyan po sa Kalamba, nung nasa Kalamba ko bago mag-pandemic, taon-taon, nagmi-medical mission. Libreng gamot, libreng check-up, may pwedeng program, pakain. Oh. Lahat ng relihiyon doon, pumupunta. Kahit mga Muslim. Oh. Hindi natin sinasabi, kayo membro kayo ni Manalo, hindi namin kayo tutulungan. Kayo, membro kayo ni Soriano, hindi namin kayo tutulungan. Kayo mga Muslim, hindi kayo Kristiyano, hindi namin kayo tutulungan. Hindi tayo ganyan. Dahil tayo sa Diyos, mahal ng Diyos lahat ng tao, kahit lahat ng relihiyon. Kaya tayo na nasa iglesia, mahal natin lahat ng tao. Ginagawa natin ang lahat ng mabuti lahat ng tao, kahit hindi natin karelihiyon. Praise the Lord. To God be the glory. Kaya maliwanag na ang pag-iikapo ay utos ng Panginoon. Sinong apostol ang nagturo? Si Kristo, Pangulong Apostol. Siya ang nanguna nagturo na dapat mag-ikapo. Pero huwag kalimutan yaong iba. Halimbawa, nag-iikapo tayo, nagbibigay pa tayo ng ambag, di ba? Nagbibigay pa tayo ng pastoral food sa pastor. Nagbibigay pa tayo ng pamasahe sa pastor. O, isipin mo yan. Ano yan? Mga paglilingkod yan. Sabi ko dito, ang layo. Pansinin mo kung wala palang offering ang pastor, hindi makapunta rito. Ang layo. Laki ng pamasahe, 3 sakay. Diba? 3 sakay. Kaya talagang ang pastor pangunahing, sabi ni Pablo, gugugol at pagugugol. Purihin ang Panginoon. To God be the glory. Kaya, itong pag-iikapo, mapagtapatan natin yan. Giginhawa tayo. Pagpapalain tayo sa biyaya ng Panginoon. Praise the Lord. To God be the glory. Saan pa natin sasamahan ang mga sugo ng Diyos? Panghuli, sabi, sa pagpapalaganap ng tunay na ebanghelyo. Kaya tayo po, may mga programa tayo sa YouTube. Meron tayong home free. Nariyan ang mahal na Bishop Jonathan Periol, kaya sa January 14, ay back-to-back ang gawain natin. Birthday ng Apostol, gaganapin sa Luneta. International Missionary Day, January 14. Mula alas 3 hanggang mga alas 6 is pagsamba. Mga 6 to 8. Yan, 6 to hanggang 9 ay Home Free Global Crusade. May mga guest tayo. Ang mga ng Katinas, mga awit. Pupunta sila, mga singer sa Amerika. Aawit sila sa Home Free Global Crusade. Praise the Lord. To God be the glory. Kasi ito ang nais ng Panginoon. Sa atin iniatang na dapat bago magwakas ang mundo,
ay ang buong bansa, ang buong sanlibutan, lahat ng bansa ay ma-occupy ng preaching the gospel. Dahil ang pagliligtas ng Panginoon through the gospel of Jesus Christ Amen. na dala ng mga sugo ng Panginoon. Purihin naman kaya nga tayo ay may mga evangelism tayo sa YouTube. Kaya ito inaano natin sa YouTube dahil para yung ating mga kamag-anak, mga kaibigan, no, maabot natin sila. Yung mga friend natin sa Facebook, yan, mai-share natin ang mga video sa kanila. Meron akong pinsan na yung asawa ng pinsan ko, mayaman ito. Patay na yung asawa niya, yung pinsan ko, yung asawa niya, nariyan, 84 years old na. Inaanyayahan natin na sa makadalo sa gawain. Yung mga video, isinesent natin para sila ay makasampalataya at mga ligtas din. Purihin ang Panginoon, to God be the glory. Kaya sa mga mensaheng ito, naway lubos na mag-akay sa atin sa paglilingkod na matibay, matatag, at ang Diyos tapat sa kanyang mga pangako, sabi ng Panginoon, hindi niya tayo pababayaan hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Amen. Kaya saan tayo makikisama? Sa mga sugo ng Diyos. Ang sugo ay apostol. Sa ating panahon, ang good man of the house, mahal na apostol. Saan natin sasamahan ang mga sugo? Sa pagsamba sa Panginoon. Yan. Sa pagtaguyod para sa misyon ng Panginoon. Maging sa mga pagpapalaganap ng kanyang mga salita. Ama namin Diyos, salamat sa iyong mga salita. Amen. Pagpalain mo ang bawat isa. Pagpalain mo ang bawat nakapanood. Pagpalain mo ang mga kapatid namin sa lugar na ito. Pagindapatin mo kami ngayon sa pagtanggap ng banal na hapunan. Pagpatawad mo ang lahat ng aming pagkukulang at mga kasalanan. Salamat, Ama naming banal. Salamat sa tagumpay. Salamat sa pakikisama mo. Bless everyone. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.